for the year 2024 po, para sa akin ay Thanksgiving year sa dami ng pinaranas sa akin ng Panginoon. Un- Una na po dyan, yung prayer ko for salvation of my whole family. Ang prayer ko po, complete family LG. And naniniwala ako na kukumpletuhin yun ni Lord sa kanyang takdang panahon. Meron pa pong 3 member, yung mga lalaki po sa aming pamilya, yung 2 kong kuya at yung tatay ko hindi pa nakaka-attend. But praise God po, yung 3 pong na additional sa aming family, hindi pa sila pinapanganak, nakaka-attend na po sila. And kasama po doon yung baby Abraham na ngayon po ay nagdadalang tao yung kapatid ko na ipapanganak next year at yung bagong trabaho na pinagkaloob sa akin ni Lord. Ang prayer ko po ay 2 day off. Pinagkalooban po ako na 1.5 days off. Pero sabi ni Lord, anak, it is possible na kahit 1.5 days lang yung off mo, ibibigay ko sa iyo, gagawin ko yung regular na family LG nyo. And sa picture po namin, makikita nyo, sa unang picture, yan po yung nag-start kami. Isang screen lang po yan. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, 3 kapatid ko po, pinrovidean niya ng kanilang bahay. Lahat po sila nagkaroon ng bahay. Amen. Ang kabutihan din po ng Panginoon sa kapatid ko, yung lalaki ko pong kapatid na umuwi, nagka-work na rin po siya. At higit sa lahat po na pinaranas po sa pamilya namin ni Lord, yung sama-sama po kaming nananalangin. Sabi nga po ng kapatid ko ay, ngayon niya nakita yung importance na kapag nagdadasal ka, dapat pala sinasambit mo talaga. Kasi doon nila naranasan and pinakita po ni Lord sa amin yung difference na kaming pamilya, yung sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. At naniniwala po ako na marami pang gagawin yung Panginoon this coming 2025. And for the second testimony po, let us welcome Sister Dina Sapelino. Amen. Praise God. Gusto ko lang po ibalik yung papurit, pasasalamat kay Lord, the highest adoration, thanksgiving, dahil po God is really good. Out of 18 po yung sinulat ko po doon and 9 po yung na-answer ni Lord. Praise and glory to God. At ang major po doon, may major is yung total healing and recovery ng aking kuya na si Rene Sapelino. Dahil po pinag-pray and nagkaroon din po ng LG. At praise and glory to God sa buhay ni Pastor and Pastora dahil po grabe yung struggle and yung trials. For 3 years, wala po siyang work. Nawala po siya ng work, tapos walang sahod, of course. And dahil po, grabe po ang kaaway, but glory to God, dahil po sa prayer and fasting, pinagaling po siya ni Lord and ni-restore po yung lahat sa kanya. So, within the, napaboran po si Kuya dahil within the 50 years old pa lang siya, nagpe-pension na siya doon po sa Barcelona, Spain. Glory to God. And second po is successful business dahil po ang prayer ko kay Lord, yung tumira sa fame ay tumagal siya. And in-answer ni Lord, glory to God, yearly, yung nakatira doon, yung feeling daw po nila doon is, at is sila doon, parang bahay talaga siya. And glory to God, yearly contract na sila. Glory to God. And next po is, meron kasi akong kaibigan na attorney siya, and bumili sa akin yun ng properties. And glory to God, 3.5 years before tayo mag-anniversary, in-answer ni Lord, final payment nga yung mga properties na binili niya sa akin. Glory to God. And lastly po, yung boss ko kasi at yung GM namin ay tayo po talaga yung pinag-iinitan. Amen? Tayo ang pinag-iinitan. At ayun, lagi akong mainit sa boss ko. Nagagalit siya, sinisigawan ako. But glory to God, I pray to God na i-deliver yon and in-answer ni Lord yon. Praise God.
At kaya po, God is faithful. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, sabi doon, He will also provide a way so that you can endure it. Kaya po pag tayo tumawag sa Panginoon, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things which you do not know. Sabi doon, talagang truly, God will answer our prayers. To God be the glory po. We have 16 po na nalista ng 2023. Ayun po yung pinanghawakan ko. So this is my prayer list po. Sa number 4, it says, I am lifting up Jomelyn Alcantara to you, Lord, to be my right hand. Mold her and equip her as my answered prayer partner and my sister in Christ in giving glory to you. I do believe po ng Panginoon ay sumasagot po sa ating panalangin. So I just want to give all the glory to our Lord and Savior Jesus Christ answering the prayers. It says in James 1:17, every good gift is coming from above. This answered prayer is one of those perfect gift po. I had prayed for someone who could share in the vision, who can be my right hand, a true and a reliable disciple of Jesus, to walk alongside with me in the works of God has entrusted, and to work, and of course, to labor po sa kanyang vineyard. In His perfect timing, God did not just send Sister Jomelyn as a reliable disciple, but He also equipped her, He also molded her, and empowered her by the power of the Holy Spirit. And also, He filled her with the Word of God. So, may I ask Sister Jomelyn to stand up for a while, because I just want a short message to you. You might think that this year may seem a little bit difficult to you, but because God intended to answer my prayer, He could mold you, He could equip you and empower you. So to God be the glory. On the list po, I have number 13. Ang isa ko pong prayer doon ay magkaroon po ng big vehicle. Kasi po, di ba, may sasakyan naman tayo. Pero I just wanted na mas marami po sana yung maisakay. So I want to give thanks to the Lord dahil po nagbigay po yung company ko ng privilege to use the company car na mas marami po yung po pwedeng maisakay. And along po ng privilege na yon ay paid na din po yung sali ko at ang petrol. Ganun na din po ang maintenance. So ayun po, ang Panginoon ay tumutugon hindi lamang financial blessings, but of course, hallelujah, sa mga provisions, favor, supernaturally. God will always meet all our needs according to the riches of His glory. And that is po yung convenience and of course po yung season ng favor ng Panginoon. I do believe that this year, hallelujah, is not my year, but this is the year of the Lord's favor. Maraming salamat po. Amen. Praise and glory to God. Hallelujah. At ako po, gusto kong itaas ang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sa ginawa niyang kabutihan nitong taon na ito. Simula pa lamang po ng January, si Sheila po kasi ay umuwi ng November last 2023. So, right after ng anniversary, bumiyahe sila. So, naging isa sa mga prayer ko na magkaroon siya ng successful na business doon sa Pilipinas. And praise God po, from the time na umuwi siya, tuloy-tuloy po yung progress ng pag-aayos niya ng tindahan niya doon sa amin. Amen? Marami na po, meron na rin po siyang, maliban po sa PisoNet, meron na rin po siyang, yung internet cafe sa bahay namin. So doon na din nagkakape yung mga tao. Amen. At maraming salamat po sa Panginoon na nung binuksan ko nireview ko ulit yung aking 16 prayers, hindi ko na naaalala na pinag-pray ko yung magkaroon siya ng business sa Pilipinas. Sabi ko, Lord, hiniling ko pala to. Tapos, kasi lagi kami nagkukwentuhan. Sabi niya, Ma'am Shi, tingnan mo yung internet natin, laging maraming tao. Tuwing nagbubukas sila ng PisoNet, ang saya-saya kasi ang dami nilang binibilang na barya.
Sabi ko, ang ganda na ganda naman na tingnan yan. So, nito po, nung nagsabi na magte-testify tayo sa ating 16 answered prayers, nakita ko po ito. Sabi ko, Lai, tingnan mo, answered prayer na pala yung dinulog ko kay Lord. Sabi niya, ay, salamat ha, kasi sabi niya, hindi ka talaga nagsasawang manalangin para sa akin. At para po dun sa kapatid ko na si Michael, nakauwi na rin po siya ng Pilipinas. I thank the Lord kasi po nung nagpasahan ng 16 prayers na iaakyat sa bundok, isa ito sa mga panalangin namin na si Michael ay bumalik sa family namin. Matagal po na panahon na we lost connection kahit na nasa Abu Dhabi lang siya nakatira. And lahat kami, ako, yung tita ko sa Abu Dhabi, family namin sa Abu Dhabi, lahat sila, halos lahat kami pare-parehas ng panalangin. Lahat po kayo narinig yun na ito, paulit-ulit ko itong tinetestimony. Akala ko doon lang natatapos na bumalik siya sa amin ni Mama dito sa Rashidia. Tumira siya dito sa amin, tapos si Mama ay bumalik nga ng Philippines, kaso nagkaroon din po ng mga hindi pagkakaunawaan na parang natatarnish yung relationship namin. Then, hanggang sa nag-decide ako, dalhin ko ulit si Mama dito. So, bumalik si Mama. So, parang sa ganung paraan ko lang siya na nagiging maayos kapag ka nandito si Mama na kasama namin. Then, praise and glory to God. This year po, inalaw ng Lord na magkaroon ng amnesty na nakita natin it was only 2 months. Sabi ko, Lord, 2 months lang yung amnesty. Tapos wala dito si Mike. Sabi ko, hindi ko na alam kung makakauwi siya or makakatrabaho siya. Ang gulo ko, sabi ko, Lord, nung January pa lang, akala ko answered prayer na kami. Pero alam ko, Lord, answered prayer na kami kasi you restored our family. Then hanggang sa nabalitaan namin na after 2 months, in-extend ng Lord ng another 2 months yung amnesty. And right that time, bumalik si Michael sa bahay. Humiling siya na, Tol, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, gusto kong umuwi ng Pilipinas. At hindi ko naramdaman na ayoko, masama na yung loob ko sa'yo. Hindi. Nakita ko pa rin yung kailangan pa rin ako ng kapatid ko. So, maraming nag-extend ng tulong, may nagpahiram ng pera, may nagbigay ng pera. And God is so good at naitawid po namin iyon, and praise and glory to God. Matagal din silang hindi nag-uusap ni Sheila, pero nung nakarating siya ng Pilipinas, parang walang nangyari. Na ayan, magkakasama sila, nakakasama siya ni Sheila sa Central, which is hindi, ayaw ni Michael, ayaw niya yan ng ganyan. Pagka sinasabi namin, halika, sumama ka sa simbahan, ang sasabihin niya, Tol, wag niyo na ako isama sa mga ganyan. Pero praise and glory to God, ngayon lagi siyang nasasama ni Sheila. Whenever there is an opportunity, nakakasama po siya sa pagsamba. Yun lamang po, at sa Diyos ang lahat ng papuri.